Dia sa puso ko ako si William. 21 taong gulang, kasalukuyang nag-araling kursong criminology at sa panahong ito ang aking buhay wala pa ring kasintahan. Tulad ng karamihan sa kaidat ko, umikot lang ang mundo ko noon sa barkada, laro, gimmick at walang katapusang tawanan. Hindi ko nisipang seryosong bagay lalong hindi ang pag-ibig. Ang mahalaga lang sa akin noon ay ang kasalukuyan. Bakasyon noon ang kaganit. Akala ko iisa lamang iyong pangkaraniwang bakasyon. Mainit, mahaba at walang kakaibang mangyayari. Ngunit nakamali ako. Dahil dumating si Tita Luningning, ang matalik na kaibigan ni Mama, at sa pagdating niya may isang bahagi ng aking sarili ang anti-anting nagising dapir isang araw ng Sabado yon, tenghaling tapat na ako umuwi mula sa tambayan. Pawis na pawis, amoy at pagod ang katawan. Pagdating ko sa bahay, agad kong napansin ang ingay. May tawanan at halakakan mula sa loob. Hindi iyon pangkaraniwan. Pagpasok ko sa bahay, doon ko siya unang nakita dobirar may edad na siya, halatang lampas 40. Ngunit may kakaibang ganda. Maputi ang balat, maayos manamit, at kahit simpleng blouse at pantalon lamang ang suot. Hindi may tago ang natural niyang alindog. Hindi siya yung tipong babaeng agad kang mabibigani sa unang tingin. Ngunit habang tumatagal ang tingin mo, mas lalo mong nararamdaman ang dating niya. Hindi ko alam kung bakit, ngunit sa sandaling nagtagpo ang aming mamata, tila huminto ang paligid ko. Oh, siyang kapala ang anak ko, si William. Sabi ni Mama habang nakangiti, ipinapakilala ko. Numiti ako at nagbiro. Maganda pa po kayo sa tangkali, tita. Pero napangiti siya, isang ngiting may halong gulat at alibaw. Naku, may anak ka palang mamobola, Tess, biro niya kay Mama. Mano po, tita? Sabi ko habang inabot ang kanyang kamay. Ngunit bahagya niya itong inilayo pero huwag na iho. Magmumukha naman akong matandang-matanda niyan. Sabi tawa ba rin ako. Ngunit sa sandaling iyon, nang saglit kong nahawakan ang kanyang kamay. May kakaibang dumaloy sa dibdib ko. Mainit, malambot at hindi may paliwanag. Hindi ko alam kung kababae iyon o hiya, ngunit ramdam kong may kung anong tumama sa akin. Si Tita Luningning mo, paliwanag ni Mama. Matagal na kaming hindi nakita, dito muna siya magbabakasyon ng ilang linggo. Pero tumango lang ako ba? Ganun po ba? Ayos yan. At least may kasama na kayong kakwentuhan. Pero ngumiti siya at tumingin sa akin. Baka na ikaw pa ang madalas kong makakwentuhan kapag wala si Tess. Pero natawa si Mama pati ako. Ngunit sa loob-loob ko may kakaibang kilig ang sinabi niya pero pagkatapos ng tenghalian abala si Mama sa kusina. Si Tita Luningning naman ay nagayos ang gamit sa kwartong tutuluyan niya. Napadan ako sa hallway at nakita ko siyang nagubukas ang maleta. Nakatali ang buhok niya at suot ay isang simpleng duster. Ngunit kahit ganun hindi ko maiwasang mapatingin. Pero magaan siyang tingnan. Lahat ng kilos niya ay mahinaon. Siya yung tipong babeng hindi mo agad mapapansin. Ngunit habang tumatagal, mas lalo mong hinahanap. William, sigaw ni Mama mula sa kusina, tulungan mo ang tita mo sa bagahe niya. Paragara kong lumapit, tita tulungan ko na po kayo. Pero naku, gentleman pala ang anak mo, Tess, sigaw niya pabalik pero numiti ako. Baka po magalit si Mama kapag hindi ko tinulungan ang magandang bisita. Pero napaling siya, aba, bolero talaga. Nakatitigan kami at sabay na napanggiti. Hindi ko alam kung bakit. Ngunit iba talaga ang dating niya. May misteryosong humahatak sa akin. Kinagabihan, nanood kami in TV. Umupo siya sa sofa malapit sa akin. Si Mama ay nasa labas. May kausap na kapitbahay. Tahimik kaming dalawa. Ngunit ilang beses kong naramdamang tumitingin siya sa akin. Saka biglang iwas. William, bigla niyang sabi. Ilang taon ka na ulit? 21 po, tita. Panako binata na pala talaga. Noong huli ni kinuwento kanita sa akin, bata ka pa raw at makulit. Toto po yon, sagot ko, pero ngayon mabat na po ako. Bersigurado ka, biro niya, pero hindi ako agad nakasagot. Nakatingin lang ako sa kanyang mata parang may sinasabi, pero baka napipikon ka sa biro ko. Dagdag niya. Hindi po, sagot ko. Gusto kong nga po ang may kausap na marunong mangasa. Pwede magkasundo pala tayo, sabi niya sabay tawa, at sa tawang iyon parang may lumambot sa loob ko. Hindi ko may paliwanag, basta gusto ko pa siyang makilala.
Kinabukasan maaga akong nagising, isang bagay na bihira kong gawin kapag bakasyon. Tahimik pa ang buong bahay. Paglabas ko, nakita ko siya sa may teres. Tahimik na nakakape habang nakatanaw sa malayo. May kung anong payapa sa anyo niya na agad nagpabagal sa aking hakbang. Suot niya ang isang simpleng puting damit at maikling shorts. Bahagyang magulo pa ang buhok niya, tila bagong gising. Ngunit kahit ganun, napakaganda niya sa liwanag ng umaga, natural payak at hindi nagpapanggap. Babarmaga kang nagising pati ko, gumiti siya, hindi masyadong nakatutulog. Hindi pa ako sanay sa katahimikan dito sa probinsya. Lumapit ako at naupo sa malapit. Masasanay rin po kayo, lalo na't ako na po ang magiging kausap niyo tuwing umaga habang nagakape. Pero napatawa siya. Loko ka talagang bata, laging may kasamang pambobola. Pero hindi po pambobola yon, sagot ko, katotohanan po. Pero kumuha ka na ng tasa, sabi niya, sabihan mo na akong magape. Pero tahimik kaming nakape, pinapanood ang ibong nagliliparan, walang pilit ang katahimikan, comfortable. Para bang matagal na kaming makakilala. Tita, sabi ko matapos ang ilang sandali, lagi po ba kayong abala sa Manila? Halos araw-araw, sagot niya, trabaho sa opisina, palit-ulit, kaya na gusto kong magpahinga rito, maramdaman ulit ang simpleng buhay. Pero sakto po pala na dito kayo napunta, sabi ko, napangiti siya tumingin sa akin. Alam mo, hindi ko alam kung bakit pero parang hangganing loob ko sa'yo. Persaglit kaming nakatitigan, sa sandaling iyon tila huminto ang mundo ko, siguro po kasi mabait ako, biro ko. O baka marunong ka lang talagang mangaliw? Sagot niya, mahina ang boses pa, pwede rin po, sagot ko. O baka kasi bukod sa gwapo ako, maganda rin po kayo kaya agad tayong nakasundo. Pero tumawa siya, may halong hiya. Hey naku, baka marinig tayo ing mama mo. Pero hindi po, sabi ko, tulog pa po yon. Pero nakatinginan kami at sa sandaling iyon may kakaibang koneksyon. Hindi ko alam kung respeto, paganga o simulan damdaming hindi ko pa kayang panggalanan. Mula noon umagang iyon, hindi na naging ordinaryo ang bakasyon ko. Lumipas ang araw at mas naging malapit kami ni Tita Luningning. Madalas kaming magkasabay sa almusal. Minsan nagkakape kami sa teres habang ikinukwento niya ang tungkol sa anak niya abroad. Palagi niyang sinasabi kung gaano siya kasaya na may nakakausap siya rito kahit papano. Isang umaga habang nagalmusal kami, nagsalita si Mama. William, pagkagabihin ako uwi. May asikasuhin lang ako sa bayan. Huwag kang alis ha para may kasama ang tita mo. Pero okay po, sagot ko, ngunit bago pa ako makapagsalita ulit, si Tita Luningning ang sumabat. Ayos lang ako kahit mag-isa, Tess. Bernumiti ako, hindi po tita, sasamahan ko po kayo para hindi kayo manip. Pero tumawa siya, yung mahinang tawa niyang laging nakakaganing loob. Bandang 8:00 ng umaga, umalis na si Mama. Naiwan kaming dalawa sa bahay. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimula siyang magluto ng tanghalian. Kumalat sa buong bahay ang masarap na amoy na lalong nagpagutom sa akin. Tita, tulungan ko na po kayo. Sabi ko habang papalapit sa kusina, Barnako, huwag na, baka mabala ka pa, sagot niya, hindi po, gusto ko talagang tumulong, pili ko ba nagatinginan kami. Ngumiti siya at inabot sa akin ang kutsilyo. Sige na nga, ikaw na magiwan niyan pero dahan-dahan. Pero habang nagluluto siya, nagkukuwento siya tungkol sa buhay niya, mja alaala, mja penggarapat, mja kabiguan. William, bigla niyang sabi, matagal na akong hiwalay sa asawa ko. Pero nagulat ako. Talaga po? Pero sagot niya, iniwan niya ako sumama sa mas bata, pero natahimik ako sandali. Kung sa ganda lang naman po, tita, panalo na po kayo. Pero napahinto siya sa paghahalo, nambobola ka na naman. Hindi po yon bola, sagot ko, totoo. Pero tumingin siya sa akin, talaga, kahit may edad na ako. Pero opo, sagot ko nang walang pag-alinlangan. Para sa akin, napakaganda niyo po. Pero ngumiti siya, yung ngiting pilititi. Natago ang kilig. Kung narinig ka lang ng mama mo, pero tiningnan ko siya ng diretso. May aminin po ako. Pero tumigil siya at humarap sa akin. Ano yon? Pero simula pa lang po nung unang araw,
may naramdaman na po ako. Pero natawa siya mahina. Huwag mo akong biruin ng ganyan. Pero hindi po biro, sagot ko. Crush ko po kayo. Pero saglit siyang natahimik. Kita ko ang pamumulaing pisingin niya. William, bata ka pa. Pero alam ko po, sagot ko. Pero totoo po yung nararamdaman ko. Pero hindi siya agad sumagot. Tumalikod siya at ipinagpatuloy ang pagluluto. Ngunit ramdam kong may nagbago. Sa kilos, sa katahimikan, sa hangin sa pagitan namin. Pagkatapos naming kuman, umupo kami sa veranda. Tahimik. William. Sabi niya sa wakas, baka nadadala ka lang. Pero hindi po sagot ko, hindi ko man maintindihan kung bakit kayo, pero kayo po talaga. Pero tumingin siya sa akin ng seryoso, matagal na akong hindi nakakarinig ng ganyan. Pero ngumiti ako, hindi po yon biro. Pero muling namayani ang katahimikan, may alinlangan parhon. Ngunit sa katahimikan iyon, may unti-unting paglapiting loob na hindi na namin may kakaila. At doon ko napagtanto, unti-unti na akong nahuhulog kapir mula noon. May kung anong nagbago sa pagitan naming dalawa, isang pababago na hindi namin kailangang. Panggitin upang pareho, naming maramdaman. Hindi man lantad, ngunit malinaw sa bawat tingin, sa bawat ngiting palihim, at sa bawat katahimikang puno, ang ibig sabihin. Lumipas ang araw na tila mas mabagal ka sa dati. Mas madalas na kaming magkasama, sa almusal, sa kape sa umaga, sa simpleng kwentuhan sa hapon. Ngunit sa kabilang pagiging maganing MGS sandali niyon, may aninong pag-aalinlangan sa likoding bawat tawanan do birisang hap. On habang nakaupo kami sa may veranda at pinagmamasdan ang unti-unting paglubog ng araw, bigla siyang nagsalita. William, mahina niyang sabi, bata ka pa. Alam ko po, marami ka pang makikilala, dagdag niya. Marami pang darating sa buhay mo. Totoo po, sagot ko. Pero saan gayon kayo po ang nandito? Napabuntong hininga siya. Minsan, mahirap magtiwala ilit kapag nasaktan ka na. Pero tita, sabi ko halos pawilong, masaya po ako na nandito kayo. Pero tumingin siya sa akin, iyong tingin na may halong lungkot at laming. Sa kalokohan mo, sabi niya, parang natututo akong ngumiti ulit. Pero sa sandaling iyon gusto kong sabihin kung gaano siya kahalaga sa akin. Ngunit pinigilan ko ang sarili ko. Baka ako lang ang nadadala, baka siya ay natutuwa lamang dahil may kausap siya. Ngunit nang numiti siya ulit, iyong marahang ngiti may dalang pagamin, alam kong hindi lang ako ang nakakaramdam. Isang gabi, hindi pa rin umuwi si mama mula sa bayan. Tahimik ang bahay. Nakaupo ako sa sala, mahina ang volumeng telebisyon. Lumabas si Tita Luningning mula sa kanyang kwarto, suot ang isang simpleng pambahay na damit. Kahit payak, may kakaibang ganda pa rin siyang hindi kumukupas. Hindi ka pa matutulog? Tanong niya, pero hindi pa po, sagot ko. Kayo po, pero siguro mamaya. Sabi niya habang umupo sa sofa. Ilang hakbang lang ang layo sa akin. May mga sandali nagkakatinginan kami, ngunit agad ding umiwas. Pareng-parehong takot sa kung anong maring mangyari kapag nagtagalang titik. Tita, sa wakas ay nagsalita ako, pwede po ba akong magtanong? Persige, sagot niya. Bakit po, tanong ko, kahit lagi kayong masaya, minsan parang may lungkot sa mga mata niyo. Napangiti siya, isang ngiting pilit. Ikaw talagang bata ka, sabi niya. Ang dami mong napapansin. Pisaglit siyang natahimik bago nagpatuloy. Siguro kasi matagal na rin akong nag-iisa, pero hindi ko alam kung saan ko kinuha ang lakas ng loob, ngunit bigla akong nagsalita. Kung ganun po, sana dumating yung oras na pwede akong nandiyan para sa inyo. Pero napatawa siya ng mahina. Ang batang to, marunong talagang mangalilip. Pero hindi po yung pangaliw, sagot ko. Gusto ko lang po kayong mapanggitiin, Totu. Pero napatitig siya sa akin, ilang segundo kaming walang imik. Ramdam ko ang bigating sandali, pero William, mahina niyang sabi, delikado yang na sinasabi mo. Pero bakit po? Tanong ko.
Toto naman. Pero tumayo siya tila iwas, ngunit huminto rin. Lumingon siya sa akin, baka kung saan pamawi to. Pero tumayo rin ako. Matagal ko na po itong gustong sabihin, sabi ko. Pero lagi kong pinipigilan. Persige, sabi niya, halatang may alinlangan, sabihin mo. Pero huminga ako ng malalim. Gusto po kayo, tita. Pero nanatili siyang tahimik. Lumapit ako ng bahagya. Hindi ko siya hinawakan agad. Nagtago lang ang aming mata. Walang salitan ngunit punawing kahulugan da Pierre William bulang niya. Napatingin siya sa sahig. Kita kong bahagyang nangginjinig ang kami niya. Dahan-dahan kang inabot yon, marahan, may pag-alinlangan. Hindi niya inalis persaon ang pagkakataon, hindi na siya umiwas. Hindi ko alam kung sino ang unang gumalaw. Basta bigla na lang kaming nakalapit. Tahimik ang paligid, ngunit sa loob ko parang may sumabog na damdamin. Dahan-dahan ko siyang hinalikan. Hindi biglaan, parang humihingin pahintulot. At nang hindi siya umatras, doon ko lamang tuluyang dinampi ang labi ko es. Akanya biyar saglit lang iyon. Ngunit sa patupang magbago ang lahat dabi pakaran kumala siya. Parho kaming huminga ng malalim. Nakatinginan kami, may takot, may tuwa, may pagkalito. Hindi ko dapat hinayaan to, sabi niya halos pabulong, pasensya na po, sagot ko. Hindi ko na rin napigilan. Pero umiling siya, hindi galit kundi naguguluhan. Umupo kami muli sa sofa. Walang imikan. Maya-maya sumandal siya sa balikat ko. Tita, sabi ko, masaya po ako ngayon. Pero hindi siya sumagot. Ngunit naramdaman kong humigpit ang pagkakasandal niya. Sa katahimikan ng gabing iyon, pero naming alam, may nangyaring mahalaga. Hindi dahil sa isang halik, kundi dahil pareho naming piniling huwag nang magsinunggaling sa sarili naming damdamin. Mula noon, hindi na namin pinag-usapan ang nangyari, ngunit sa tuwing nagkakatinginan kami, may lihim na alam namin kami lamang ang nakakintindi. At habang papalapit ang mga araw, ramdam ko rin ang unti-unting pagbigating dibdib ko dahil alam kong hindi siya mananatili. Lumipas ang mga araw na puno ng katahimikan, katahimikang hindi kailanman naging hangkag. Sa bawat umaga, sa bawat salubongin jaming mata. Alam naming may bagay na nagbago. Hindi namin iyong binigkas. Ngunit ramdam sa hangin, sa pagitan ng Jimjia sandaling magatabi kaming tahimik. Mas naging minded kami kapag may ibang tao sa paligid. Kapag may kapitbahay o kakilala si mama, tila bumabalik kami sa dating anyo. Magalang, magaan, walang ipinahiwatig. Ngunit sa gabi, kapag tahimik na ang bahay at tulog na si mama, may mayabag akong naririnig sa pasilyo, marahan, halos nagalinlangan. At minsan sa likod ng katahimikan, sapat na ang isang tingin upang maintindihan ko angan. As niyang iparating, napareho naming ayaw tapusin ang siya sandaling iyon but hindi na namin kailangang magsalita. Sa gabing iyon ang presensya lang ng isa't isang sapat isang uring pag-unawa na hindi kailangang ipaliwanag. Hindi iyon ligaya lamang, may halo itong lungkot sapagkat pareho naming alam na may hangganan ang lahat. Isang hapon habang nagayos siya nilaban sa may likoding bahay, bigla siyang nagsalita. William, sabi niya, hindi ako tinitingnan. Isang linggo na lang, babalik na ako sa Manila. Pero parang may biglang humigpit sa dibdib ko. Napahinto ako sa ginagawa ko, pero ang bilis naman na sabi ko, parang kahapon lang nung dumating kayo. Pero ngumiti siya, ang paborito kong ngiti, iyong may lamig na nagtatago ng lungkot. Ganun talaga, kapag masaya ka mabilis lumilipas ang oras. Pero tumahimik siya sandali bago nagpatuloy. Anak ka ang kaibigan ko, dapat nandito lang ako para magpahinga. Pero binago mo ang takbo inisip ko. Pero napatawa siya pagkatapos noon, ngunit ako'y nanatiling tahimik. Alam ko kung ano ang ibig niyang sabihin, at alam ko ring wala akong magawa kundi tanggapin iyon. Mula noon, mas naging malalim ang bawat sandali naming magkasama. Hindi dahil mas marami kaming ginagawa, kundi dahil alam naming kakaunti na lang ang natitira. Ang bawat ngiti ay tila may kasamang pamamalamam. Ang bawat katahimikan ay may dalang bigat. Dumating ang huling gabi niya sa bahay doon nagkape kami sa labas, sa ilaliming mahinang ilaw.
mahangin ngunit hindi malamig. Tahimik ang paligid, tila nagbibigay dan sa aming dalawa, pero bukas alis na ako. Mahina niyang sabi, betumango lang ako. Alam ko po. Salamat. Dagdag niya. Salamat sa lahat. Najing mas. Aya ang bakasyon ko dahil sa'yo. Gumiti ako pilit. Tumingin siya sa akin, hindi siya nakangiti. Ilang segundo kaming walang imik hanggang sa siya na ang unang lumapit at William, mahina niyang tawag po. Sagot ko. Hindi ko na napigilan ang sarili kong lumapitin. Dahan-dahan kaming naglapit, walang pagmamadali, walang pagnanasa. Isa iyong halik na punoing pala, mas mabagal, mas may damdamin. Para bang pareho naming alam na iyon na ang huli. Manit ang kamay niyang nakahuwag sa pisngi ko. Ayaw kong bitawan. Ngunit alam kong kailangan. Pagkatapos noon, nagyakap kami, mahigpit, matagal at tahimik. Walang salita, walang pangako. Ngunit sa yakap na iyon, naramdaman ko ang tibokin puso naming pareho, mabilis, totoo at punoing takot. William, pulong niya, halos pabulong sa tinga ko, pataka pa. Isipin mo na lang na isa itong magandang karanasan. Isang pangyayaring hindi natin makakalimutan. Perkinabukasan maga pa lang ay nag-aayos na siya. Nakita ko siya sa sala, hawak ang maliit na malita. Si Mamaya bala sa pagtulong at pakikipagkwentuhan. Tahimik ko siyang pinagmamasdan, pilit tinatago ang bigat sa dibdib ko. William, sabi ni Mama, ikaw na ang magatid sa tita mo sa sakayan. Pero tumango ako bre sa biyahe, wala kaming imikan. Pinagmamasdan ko siya, mayos ang suot, may simpleng pulang lipstick sa labi at ang buhok niyang nakapusod na paborito ko. Pagdating namin sa terminal, binaba ko ang maleta niya. Salamat William, sabi niya. Salamat sa lahat, magpakabait ka ha. Pero hindi na po ako bata, tita, sagot ko sabay ang ngiti, tumawa siya ng marahan. Napahala. Pero humakbang na siya paleyong, ngunit bago tuloy ang lumingon siya. Alagaan mo ang mama mo. Opo, sagot ko. At sana po, makita pa tayo ulit. Ben gumiti siya, may luha sa giliding ng mamata. Baka sa ibang pagkakataon magtaboy dito ang landas natin. Pero nang sumakay na siya sa bus, nakatingin siya sa bintana, diretso sa akin. Kumawi ako, kumawi rin siya. Sa sandaling iyon, tila huminto ang mundo ko. Pag-uwi ko yung bahay, napakatahimik. Pumasok ako sa kwarto at dun ko lang naramdaman ang bigating lahat. Ngunit kasabay ang lungkot, may kakaibang saya dahil kahit panandalian, naging totoo ang damdaming iyon. Hindi man pangabang buhay, sapat upang manatili sa puso ko magpakailanman. Ngayon tuwing naalala ko si Tita Luningning, hindi ang mga sandaling pisikal ang muna kong naisip. Ang naalala ko ay ang ngiti niya, ang tawanan at kung paano niya ako tinuruan kahulugan ng damdamin. Kung paano magpigilo munawa at magpalam ng may respeto. At sa bawat taong dumarating sa buhay ko, may bahagi sa akin na laging magpapasalamat sa babang dumating ng panandalian at umalis dala ang isang pirasong puso kong hindi ko na mababawi. Ayos lang, sapagkat sa huli nagpalam kami ng mayos, makasamang nakanggitita para ko si William. At ito ang bakasyong hindi ko kailanman makakalimutan, dabar matagal akong nanatiling tahimik matapos ang pag-alis niya. Hindi yon yung katahimikan na kabibingi, kundi yung huring katahimikan na puno ng alala. Sa bawat sulok ng bahay, may bakas siya. Sa teras kung saan kami unang nakapin ng magkasama. Sa kusina kung saan siya nagluto habang nagkukuwento ng buhay niya. At sa sala kung saan kami madalas mapunang makatabi. Tahimik pero magana ang pakiramdam. Bumalik ang gamgawa sa dati. Bumalik ang inggening tropa, ang imratawanan, ang MG. Agabing walang inintinding oras. Ngunit ako, hindi na bumalik sa dati kong sarili. May bahagi sa akin na nagbago. Isang bahaging mas marunong ng makaramdam, mas marunong ng magingat at mas marunong ng umunawa. Minsan habang mag-isa akong nagkakape sa umaga, nahuli ko ang sarili kong nakangiti. Hindi dahil may kasama ako, kundi dahil may alaala. Napagtanto kong hindi pala lahat ang mahalagang bagay sa buhay kailangang magtagal. May damdaming dumaran lamang. Hindi upang manatili kundi upang magturo. Si Tita Luningning ang nagturo sa akin noon na ang pagmamahali hindi laging masaya, hindi laging tama sa paningin ng iba.
at hindi laging may kasiguruhan. Minsan ito ay tahimik lang, may respeto, may pagpipigil, at may marangal na pamamahalam. Hindi na kami nag-usap pagkatapos niyang umalis. Walang mensahe, walang tawag. At sa una masakit iyon, pero habang lumilipas ang araw, naunawan ko rin kung bakit. May mga bagay na mas ligtas manatili bilang alala kesa piliting buhayin muli dapal paminsan-minsan. Naisip ko kung kumusta na siya, kung masaya na ba siya ulit, kung natutunan na rin ba niyang magtiwala sa sarili niyang ngiti. At sa tuwing sumasagi siya sa isip ko, hindi na kirot ang naramdaman ko, kundi pasasalamat. Pasasalamat dahil sa isang taginit, may dumating sa buhay ko na nagpakilala sa akin sa isang uring damdaming hindi ko inasahan. Isang damdaming hindi ko hinanap, ngunit tumatak sa puso ko. Ngayon habang mas tumatanda ako, mas naintindihan ko ang bigat ng Jemja salitang binitiwan niya noon. Nabata pa ako at marami pa akong harapin. Tama siya. Ngunit bahagiin paglaki ko ang karanasang iyon. Bahagiin pagiging akong gayon dabir at kong saka. Lingdimating ang araw na muli kaming magtagpo. Sa isang lugar, sa isang pagkakatang hindi na namin inasahan, alam kong sapat na ang isang ngiti. Hindi na kailanganing paliwanag, dahil minsan ang kwentong hindi tiniloy ang siyang pinakanagiging totoo. Ito ang kwento niya isang bakasyong nagising ang puso ko. Isang panahong natutunan kong ang pag-ibigay hindi lang tungkol sa pagawak, kundi sa pag-unawa kung kailan bibitaw. Ako si William Dopier at ito ang kwentong minsan kong itinago sa puso ko, biar at ngayon, buong loob kong ibinahagit. Lumipas ang buwan, dumanang nga araw na tila karaniwan lang. May pasok, may pagod, may tawanan, may imjabagong muka. Unti-unti natutunan kong ngumiti nang hindi na hinahanap ang presensya niya, hindi dahil nakalimutan ko siya, kundi dahil natutunan kong tanggapin kung ano lang ang kaya niyang ibigay noon. Minsan habang naglalakad ako pauwi galing eskwela, bigla kong naisip kung paano nagiging bahaging buhay natin ang isang tao kahit panandalian lang. Hindi sila dumadating para manatili, kundi para magiwan ng bakas. Isang aral, isang alala, isang pababago. Si Tita Luningning ang unang babaeng nagturo sa akin na ang pagmamahal ay hindi palaging sigaw at panggako. Minsan ito'y bulong lang, isang titig, isang yakap na may hangganan, isang paalam na punong respeto. Kung noon akala ko ang pag-ibig ay tungkol sa pagkuha, ngayon alam ko nang ito'y tungkol din sa pagbibigay, lalo na ang kalayaan. Natutunan kong hindi lahat ng gusto mo ay dapat ipaglaban hanggang masaktan ng lahat. May madamdaming mas nagiging totoo kapag marunong kang umatras. May gabi pa ring bumabalik ang alala niya, ang ngiti, ang boses, ang katahimikang mag-an. Ngunit hindi na iyon masakit. Para na lamang itong lumang kanta na minsan mong minahal at ngayon ay pinapakinggan mo na lang ng may ngiti. Kung nasan man siyan gayon, sana'y masaya siya. Sana'y buo na ulit ang loob niya. At kung sakaling may magtanong sa akin balang araw kung sino ang babaeng unang tumama ng seryoso sa puso ko, hindi ko kailangang magkwento ng mahaba dahil sapat na ang sabihing may dumiting minsan. Hindi siya nagtagal, pero tinuruan niya akong magmahal ng marahan at magpaalam ng mayos. Pero nagtatapos ang kwento ko pero hindi ito kwento ng bawal na pag-ibig. Hindi rin ito kwento ng pagkamali. Ito ay kwento ng pag-adjusting puso pa rin pagkatuto para hindi paglaya dapir ako si William. At ito ang huling pahina ng isang bakasyong minsang nagbago sa akin. Para isang bakasyong hindi ko napabalikan pero dahil dala ko na ito habang buhay.